Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Walang patid ang pagluha ni Mia habang nakamasid sa pinaglalagakan ng ina. Kasulukuyan na yung inilalagay sa huling hantungan. Nasa tabi niya si Mimi at Victor na hindi siya iniiwan. Naroon din ang kanyang biyanan, mga malalapit na kaibigan ng ina niya at mga kasamahan sa kumpanya. Lahat ay nagluluksa sa pagkamatay ng ginang, lalo na't mabuting ipinakita nito. Mami! Impit na sambit ni Mia nang unti-unti nang tabunan ng lupa ang ataol ng ina. Kaagad naman siyang niyakap ni Victor. Si Mimi ay panayhagod sa likuran niya hanggang sa tuloy na yung nilamon ng lupa. Napakasakit para kay Mia na nangyari. 3 years ago nang mawala rin ang kanyang ama dahil din sa sakit. Hindi pa siya gasinong nakakamove on sa nangyari at ngayon naman ang kanyang ina. Mia? Tinig ni Bening. Humiwalay siya kay Victor at ito naman ang yumakap sa kanya. Nandito lang kami para sa iyo, anak. Alam ko malalampasan mo yan. Hinaplos pa nito ang likuran niya. Isa-isa nang nagsisialisan ang mga taong nakiramay sa kanya hanggang sa sila na lang ang matira. Ayaw pa niya sanang umalis ngunit pinilit siya ni Victor dahil nagbabadya ng ulan. Sa huli umalis na rin sila at sa sasakyan nito siya sumakay. Hilam sa luha ang kanyang mata habang nasa biyahe at paulit-ulit niyang sinasambit ang salitang mommy. Si Victor na may tahimik lang siyang pinagmamasdan. Gusto mo bang sa bahay muna kita ihatid para may kasama ka kapag nasa trabaho ako? Hindi na yata ito nakatiis kaya't kinausap na siya. Sa bahay na lang muna. Marami pa akong aayusin doon. Malungkot niyang tugon. Okay, pasasamahan na lang muna kita kay mama. Wag na, nakakahiya sa kanya. Wag ka nang tumanggi. Matutuwa pa ngayon dahil makakasama ka niya. Ngumiti ito at pilit na inaabot ang palad niya. Bahagyang nangunot ang noo niya. Nitong mga nakarang araw ay napapansin niyang tila nag-ibang ihip ng hangin para sa asawa. Naging sweet ito sa kanya, malambing at maalalahanin. Mayat mayay namumula rin ang pisngi niya na maalalang nangyari sa pagitan nila ng asawa. Tila nahiya siya sa sarili. Lihim pa niyang kinagat ang pang-ibabang labi. Dinala nito ang palad niya sa tapat ng labi at masuyong hinagkan niyo na lalong ikinapula niya. Anong nangyayari sa mokong na to? Naitanong bigla niya sa sarili. Hindi na nito binitawan ng kanyang kamay hanggang sa makarating na sila sa bahay. Ngunit, muli ay nalungkot siya na maalala ang ina. Muli siyang lumuha. Inalo naman siya ni Victor. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Inalalayan siya nito sa pag-akyat hanggang sa makapasok. Iiwan mo na kita rito ha. Kukuha lang ako na may inom mo. Hindi na nito nahintay ang tugon niya. Agad itong lumabas ng silid. Siya na may tila hinang-hina ang katawan. Dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kama at patagilid na humiga habang pumapatak pa rin ang luha. Hindi nagtagal ay bumalik si Victor. May dalatong basong may tubig. Asikasong-asikaso siya nito na labis siyang ipinagtataka. Magkagayon pa man, ay may saya rin siyang nararamdaman dahil sa pagbabagong yun ni Victor. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Dinadalhan pa siya nito ng pagkain at pilit na pinapakain kahit wala siyang gana. Sa tabi rin niya to natutulog. Ilang araw ang lumipas. Unti-unti nang natatanggap ni Mia ang pagkamatay ng ina. May gana na siyang bumabangon sa umaga. Hindi tulad ng mga nakarang araw na parang kay bigat ng pakiramdam niya.
lalo na ngayong kapiling na niya sa magdamag si Victor. Nakaramdam siya ng pagkainip, kaya minabuti niyang lumabas. Naisipan niyang pumunta sa opisina ng asawa. Simula na maging asawa niya si Victor, ay hindi na siya pumupunta roon. Nag-ayos siya ng sarili. Light makeup lang ang inilagay niya sa muka at simple rin ang kasuotan. Black fita jeans at white blouse ang napili niya. Dumaan muna siya sa restaurant at nag-take out ng pagkain. Sa opisina na niya balak kumain ng tanghalian. Ipinarada niya sa parking lot sa gilid ng building ang sasakyan at may ngiting bumaba ng sasakyan. Nangingiti siya habang naglalakad. Bit-bit ang nakabalot na pagkain. Nawala bigla ang ngiti sa labi niya nang may matanaw na dalawang tao. Nabitawan niya ang dalang pagkain. Victor? Angelica? Nangatal ang katawan niya sa nakikita. Magkayakap ang dalawa sa gilid ng building. Tila'y walang pakaalam kung may taong makakakita sa kanila. At dahil sa nakita'y muling gumuho ang mundo niya. Why, Victor? Naitanong niya sa sarili, kasabay ng pagpatak ng luha. Buong akala niya'y magtutuloy-tuloy ng mabuting pagsasama nila ng asawa. Yun pala'y palabas lamang. Masakit malaman na hanggang ngayon sila pa rin na Angelica. Daig pa niyang kinakatay sa nakikita. Nang hindi na niya makayanan ng sakit, mabilis na siyang tumalikod. Hindi na siya nag-abala pang lapitan ng asawa. Sumakay muli siya sa sakyan at matuling pinatakbo yon. Sa loob pa lang ng sasakyan, ay gusto na niyang magwala. Gusto niyang mailabas ang sakit at galit na nararamdaman. Pinilit niyang pinapakalmang sarili, ngunit nang hindi na niya nakaya, sumigaw na siya ng sumigaw. Pinaghahampas na niya ang manibela ng sasakyan. Paulit-ulit siyang sumigaw, kasabay ang pagbaba ng luha sa mata niya. Nang tila gumaan-gaan ang pakiramdam niya, mariin niyang inapakan ang gas pedal. Wala siyang pakaalam kung mag-overspeeding siya o kung may masagi na ibang sasakyan. Sa ilang sandali narating niya ang tahanan. Dumiretso siya sa silid at doon ay muling naghihiyaw. Sa una niya inilabas ang galit na punong-puno na sa dibdib. Damn you! Minahal kita ng labis pero bakit? Akala ko nagbago ka na. Yun pali palabas lang. Kunwari lang. Why, Victor? Galit niyang hiyaw. Sana'y hindi na lang ikaw yung minahal ko. Ilang oras siyang ganoon at nang mapagod ay tila wala nang lakas siyang mahiga. Bagamat galit ay bumaha pa rin ang luha ang mata niya. Hanggang sa isang desisyon ang pumasok sa isipan niya. You forced me to do this. Ngayon ay makikita mo kung gaano ako kabagsik. Nanlisik ang mata niya. Tinungo niya ang cabinet at mabilis na nagpalit ng suot na damit. Ang pagiging ordinary look niya ay napalitan. Naging mabagsik at masungit ang dating sa ayos niya. Plain velvet green dress ang isinuot niya na nagpalitaw sa makurbang katawan niya. Tinornohan niya ng stitches sandals, red lipstick din ang ipinatong niya sa kanyang labi, pink blush on, at naglagay din siya ng contact lens. Napapatingin ang mga taong nadaraanan ni Mia. Ang iba'y nagbubulungan pa. Dumiretso siya sa dating sekretarya ng ina na ngayon ay sekretarya na ni Victor. Tawagan mong lahat ng board members. Anya rito. Po? Now! Singhal niya na nagpagulat sa iba pang empleyadong naroon. Yes, ma'am. At tubili nitong sinunod ang utos niya. Siya naman idumiretso na sa pinagdarausan ng meeting at kampanteng naupo sa unahang bangko. Habang hinihintay niyang iba'y nakatanggap siya ng text message mula sa number na Angelica. Hindi man yun nakasave sa kanyang phone, ay alam na niya itong may-ari ng number na yon. How's your day, Mia? Kailan ka makikipaghiwalay sa boyfriend ko? Umasim ang anyo niya at lalo siyang nakadama ng galit. Agad niyang idinayal ang numero, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Samantalang nagdudumaling pumasok ng opisina si Victor
ang sekretaryang inutusan ni Mia. "Excuse me sir, may sasabihin lang ako." Nag-angat na mukha si Victor. "What is it, Nanette?" "Si Ma'am Mia po, nagpapatawag ng meeting." Napanganga si Victor. Napasugod ito sa office meeting at napanganga ito na mapagtantong totoong sinasabi ng sekretarya nito. Matalim ang matang pinukol ni Mia sa bagong pasok na si Victor. Iyon ang simula ng pagbabago niya, ang pagiging matigas niya. Hindi na niya uunahin ang isinisigaw ng kanyang puso dahil wala namang magandang idinulot yun sa kanya. Kung kinakailangang patay niyang nararamdaman para sa asawa, gagawin na niya. Araw-araw na siyang pumapasok. Sa tuwing tatanungin niyang asawa'y tanging sagot niya naiinip siya sa bahay. Kasama pa rin niya to sa bahay. Ngunit, hindi niya ito kasinong kinakausap o pinapansin. Tinitiis niyang sarili kahit pa nga mayat maya siyang kinakausap nito. Nasa 4 na buwan siyang pumapasok at araw-araw ay mainit ang ulo niya. Palagi siyang nakasigaw. Kahit kaunting pagkakamali lang ng mga empleyado ay galit na siya na labis namang ipinagtaka ni Victor. Habang nasa opisina siya, ay nakatanggap na naman siya ng text message mula kay Angelica. Nagtatanong kung kailan niya ipapaanal ang kasal nila ni Victor. Sa galit niya iniitapon niya ang cellphone at eksakto namang pumasok ang asawa niya. "What happened?" Nag-aalalang tanong nito. "You!" Asik niya. "Ikaw ang problema ko." Nakita niyang naguluhan ito, kaya't minabuti niyang hindi na ito kausapin. Dinampot niya ang bag at tumalis ng opisina. Balisa si Victor nung umuwi siya galing sa trabaho. Wala si Mia sa bahay at hindi rin to pumasok sa opisina. Hinayaan niyang pumasok to sa opisina dahil alam niyang naiinip ito sa bahay. Kahit pa nga ang pagsusungit nito sa kanya hindi rin niya ginagatungan. Pero ngayon wala to sa bahay at sabi ng kasambahay nila ay kanina pang umaga to umalis ay labis na siyang nababahala. Kinokontak din niya ito sa phone, ngunit out of coverage to. "Ma, nandyan po ba si Mia?" Naisipan na niyang tawagan ng ina, ngunit wala roon ang asawa niya. Ilang linggo niyang hinanap ang asawa, ngunit bigo siyang matagpuan to. Isang tao na lang ang hindi niya napupuntahan, pero hindi niya alam kung paano to mahanap. Wala rin siyang cellphone number nito upang kontakin si Mimi, ang best friend ni Mia. "Eden, may number ka ba ni Mimi?" Tila nangihinang tanong niya sa isang kasambahay. "Wala po sir." "Alam mo ba kung saan siya nakatira?" "Hindi rin po sir." Lalo siyang nanlupaypay sa narinig. Mabagal na hinakbang niya ang paa patungo sa silid ni Mia. Nasa tapat siya ng pinto at malayang pinagmamasdan ang silid na iyon. Hindi man niya aminin pero miss na niyang presensya nito. Miss na niya ang boses nito. Kahit pa nga nito mga nakaraang buwan isinusungitan na siya nito. Wala siyang alam na rason kung bakit nag-ibang pakikitungo sa kanya nito. Ang tanging nasa isipan lang niya, dalayo ng pagluluksa nito. "Mia ko, nasaan ka ba? Bakit bigla ka na lamang nawala?" Unti-unti siyang lumapit sa cabinet, na kung saan inaroon ang mga pictures sila nang sila'y bata pa. At dahil nakalak iyon, tanging paghaplos na lamang sa cabinet ang nagawa niya. Hindi niya namalayang umagos na pala ang luha sa pisngi niya. Lahat ng pababaliwala niya dati sa asawa'y nararamdaman niya ngayon. "Ganito pala kasakit?" aniya, at itinuon ng ulo sa cabinet. "Mia ko, bumalik ka na." Maya't maya pa'y tumunog ang cellphone niya. At sa pag-aakalang si Mia iyon, ay agad niyang dinukot sa bulsa ng suot na pantalon ng phone. Napaawang ang bibig niya sa nakita. Picture ni Mia at may kasama tong lalaki. "No!" Iyaw niya at itinapon ang cellphone. Sa galit niya nasuntok niya ang cabinet. Segundo lang ay umarko ang kilay niya at muling inapuhap ang cellphone. Ngunit sa kasamaang palad ay basag na iyon. "Shit!"
Naisuklay niya ang mga daliri. Kinabukas ay muling hinanap ni Victor ang asawa. Ngunit sa Angelica ang natagpuan niya. Nasa tapat to ng building na pinapasukan niya at nakangiting nag-aabang sa kanya. Nang makita siya nito'y, agad lumapit sa kanya. Akmang yayakap to ngunit maagap niyang iniwasan yon. Napalabi ito. Ganyan ka na ba talaga sa akin? Hindi mo na ba ako namimiss? Look, Angelica, I don't have a time for you. Sobrang busy ko ngayon. At kung may kailangan ka, makipag-appointment ka na lang sa secretary ko. Wow ha? Snap mo na ako ngayon? Lumapit to sa kanya at abot tengang ngiting yumakap sa kanya. Ano ba? Naitulak niya ito. Labayan mo na ako. Tama na, Angelica. Ayoko na. Tinalikuran na niya ito. Huwag mo nang hanapin si Mia. May iba na siya. Hindi mo ba nakitang pinadala ko sa'yo? Tumihit siya pahirap dito. Ikaw nagpadala nun sa akin? Thanks ha. Magandang ginawa mo. Muli siyang tumalikod at iniwan na niya to at agad na sumakay ng sasakyan. Matuling pinatakbo yun sa hindi malamang direksyon. Mia, lumabas ka riyan. Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo please. Nalaman din niya kung saan nakatira si Mimi. Isang kaibigan din ni Mia ang nagsabi kung saan to nakatira. Alas 7 na ng gabi na matunton ang lugar na to. Lumabas si Mimi ng gate. Ano bang kailangan mo, Victor? Nakakabulahaw ka na. Hindi ka ba nahihiya sa inaasal mo? Gusto ko lang makausap si Mia. Wala rito si Mia. Mariin itong tugon. I don't believe you. Alam ko nandyan siya. Wala siyang ibang pagtataguan. Kaya please lang, ilabas mo na siya. Hayaan mo makapag-usap kami. Sinabi nang wala rito si Mia. Do you understand that? Gigil nitong sabi. Makakaalis ka na. Mimi, please naman. Get out. I said get out. Hiyaw nito at itinuro ang kamay palabas. Please, gusto ko lang siyang makausap. Pagmamakaawa niya, nakulang na lang ilumuhod siya sa harapan nito. Bakit? Para saan? Para muli ba siyang pasakitan? Ni minsan ba'y pinahalagan mong damdamin niya? Ni minsan ba'y kinausap mo siya na maayos? Tapos ngayon heto ka? Nakikiusap? Hindi ba't nag-usap na tayo tungkol sa kanya, Victor? Pero anong ginawa mo? Niloko mo pa rin siya. Napukunot ang noo niya. Hindi kita maintindihan. Kung hindi ka titigil sa panggugulo, ipapakaladkad kita sa gwardya. Hindi pa rin siya umaalis sa harapan nito. Ang mata niya ay labis na nakikiusap. Malakas ang pakiramdam niyang nasa loob ang asawa niya. Guard! Guard! Hiyaw ng dalaga. At tubili namang lumapit ang gwardya, ngunit nahintuto sa tangkang paglalakad sa kanya nang biglang lumabas si Mia. Mimi? Hawak nito ang parting tiyan at mababanaag sa mukha na tila nahihirapan ito. Napaawang ang bibig niya at pakiwari niya iluluwa ang mata niya sa labis na gulat. Buntis ka? Nagmamadaling lumapit si Mimi kay Mia. What are you doing here, Mia? Sabi ko naman sa'yo huwag kang lalabas, hindi ba? Napasugod na rin siya, ngunit hindi naman magawang lapitan ng asawa. Naguguluhan siya. Kaninong ipinagbubuntis nito? Bakit hindi niya alam? Dahang-dahang pumasok ang dalawa sa sala at sumunod na rin siya. Gusto mo bang dalhin na kita sa kwarto mo? Dito na lang muna ako. Nakaupo ito na nakaalalay si Mimi. Sandali, ikukuha lang kita ng tubig. I-relax mo lang ang katawan at isip mo ha. Dito ka lang. Halos takbuhin na nito ang patungo sa kusina. Nakatunghay lang si Victor sa asawang hinihimas-himas ang tiyan. Naisa na niyang magtanong, ngunit tila nagpagkit ang labi niya. Ayaw niyong bumuka. Tila tuod lang din ang katawan niya sa likuran nito. Baby,
Don't leave mommy ha. Iniwan na ako ng lola mo. Tapos iiwan mo pa rin ako. Magtatampo na ako niyan. Love na love kita baby ko. Stay safe ka lang dyan ha. Konting tiis na lang anak. Pagkikita na rin tayo. Ikaw na lang ang meron ako anak. Kapit lang anak ko. Tila kinurot sa puso ang naguguluhang si Victor sa narinig. At nang bumalik si Mimi, ay tinanong niya ito matapos itong mapainom ang dalaga ng tubig. Hindi naman siya nito binigo. Lumayo sila ng kaunti kay Mia. Masela ng pagbubuntis ni Mia. Bawal na bawal siyang ma-stress. Kaunting pagkakamali lang mawawalang baby niya. Kaya utang na loob, umalis ka na at wag namang gulo pa. Sinong ama? Tila wala sa sariling tanong niya. Natural sa'yo. Pinanlakihan siya nito ng mata. Maya't maya rin ay lumambot ang anyo nito. Alam mo namang walang ibang lalaking dumaan sa buhay niya kundi ikaw lang. At wala nang iba. Itinulo si Victor sa kinatatayuan. Hinimay-himay niya sa isipan ang nangyari. Hindi naman niya nalilimutang may nangyari sa kanila ni Mia nang malaman niya kung sino ito. Yun pa nga ang gabing masayang-masaya siya. Pero hindi niya maunawaan ay iilang linggo pa lang silang hindi nagkita at huli nilang pagkikita ay maliit pa lang naman ang tiyan nito. Ngayon ay malaki na. Sa tingin niya ay nasa 5 buwan na. Tila naunawaan ni Mimi kung bakit siya naguguluhan. Kaya't ipinaliwanag na lang nito. Ganun talaga kapag sinekreto. Hindi agad lumalaki ang tiyan ng nagdadalang tao. I mean, lalabas lang ang hubog ng isang babaeng buntis kapag ipinaalam na siya'y buntis. Later rin niyang nalaman na buntis siya. Tila naunawaan yun ni Victor at ngangang napatingin sa gawin ng asawa. Please Mimi, hayaan mo sana akong bumawi sa asawa ko. Hindi ako makakapag-decide niyan, Victor. Ang asawa mo. Mia? Usal niya. Gustong-gusto na niyang lapitan ito, ikulong sa bisig at hagkan. Ngunit natatakot siya. Natatakot siyang baka ipagtabuyan siya lalo na ngayong delikadong kalagayan nito. Alam mo bang walang ibang bukang bibig si Mia kundi ikaw? At ang baby niya? Nang malaman niyang kanyang kalagayan, nagdesisyon siyang dumito na muna sa poder ko para hindi ma-stress. Ikaw ang buhay niya, Victor, pero nagagawa mo pa rin siyang lokohin. What? Naguguluhang tanong niya. Ano bang pinagsasabi mo, Mimi? Naguguluhan si Victor sa narinig mula kay Mimi. At habang nag-uusap ay hindi nila pansin ang unti-unting paglapit ni Mia. Alam mo bang araw-araw nakakatanggap siya ng kung ano-anong text message? Nalubayan ka na raw. Ang kapal ng muka, hindi ba? Huwag ka mag-alala dahil malapit na matupad ang kagustuhan mo. Anong kagustuhan? Kunot noong tanong niya. Makikipaghiwalay ka na sa akin. Tugon nito na agad namang sinuklolohan ng kaibigan. Atat na atat kayo maanalang ating kasal, hindi ba? Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko na yung kalayaan mo. Ano bang pinagsasasabi nyo? At sino bang tinutukoy nyo? Don't deny, Victor. Alam naming may lihim pa rin kayong relasyon na Angelica. At huwag ka nang tatanggi dahil may ebidensya kami. Kinausap na kita noon. At buong akala ko magbabago ka. Yun pala, panakipbutas lang ang lahat. Galit ang mababanaan sa mukha ni Mimi. Naiintindihan ko na. Baka na pala lahat to na Angelica. Kaya pala may pinadala siya sa akin na picture ni Mia na may kasamang lalaki. Itinuloy pa niya ang bantang sisirain ang ating pagsasama. Ang dalawang babae naman ang naguluhan. Kapwa nagkatinginan na lamang ito. Matagal ko nang hiniwalayan sa Angelica. Hindi pa man pumapanaw ang ina mo, Mia. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Dahil may pangako ko kay Mommy. Wala rin akong sinabing hihiwalayan kita. Natigilan ang dalawang babae at muli ay kapwa napatitig sa isa't isa. Maya't maya pa
ay muling gumuhit sa mukha ni Mia ang galit. Nung unang araw na pumasok ako, nakita ko kayo magkayakap na Angelica. Don't tell me na wala lang yun. At yung mga picture na magkasama kayo, wala rin ba yun? Ang saya-saya nyo pa nga sa picture. Kanina lang may sinenda naman siyang picture nyo at magkayakap kayo. Inalala niyang unang sinabi nito. Nauunawaan niya kung bakit naging masungit ang asawa niya at hindi pa siya kinakausap. Sa halip na magalit, ay napangiti pa siya sa narinig. Akmang lalapitan niya to ngunit humarang si Mimi. Kaya pala hindi mo ko kinakausap na maayos. Akala ko dala lang ni pagluluksa mo. Oo, nakayakap nga siya sa akin ng araw na makita mo kami. Siyang nakayakap sa akin. Pagtatama niya. Hindi niya matanggap na hiwalay na kami. Nakikiusap siya na balikan ko at sabi pa niya kahit hindi maanal ang kasal natin. Huwag ko lang siyang iwan. Tumaas ang isang kilay ni Mimi. Stupid! Galit ako sa ganyang uri ng babae. Inaayawan na? Nagsusumiksik pa? Tila nawala ang galit nito sa kanya. Wait, I have an idea. Where is your phone? Napakamot siya. Sira ang cellphone ko. Wow ha? Presidente ng isang kumpanya? Sira ang cellphone? Walang pambili? Kanina lang nasira. May nagpadala sa akin ng picture ni Mia na may kasamang lalaki. Naibato ko ang phone ko. Humakbang ito palapit sa dalawang babae. Pwede ko na bang makausap ang asawa ko? Bakit akong tinatanong mo? Siyang tanungin mo. Hindi ako makakapagdesisyon sa bagay na yan. Sumulyap na ito ang nasa likuran ng kaibigan. Napakagatlabi si Mia at nagbabari ng paningin. Halatang nahihiya ito. Lumapit na si Victor sa asawa, pero pinigilan muli ni Mimi. Wait, bago kayo mag-usap at bago ko makalimutan. Mia, may I borrow your cellphone? Bakit? Ite-text ko lang ang malanding sa Angelica. Wag na, pabayaan mo na lang siya sa... Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahalang ginagawa niyang paninira sa inyo. Akin ang phone mo. Inilahad nito ang palad. Nasa table. Tugon nito at itinuro ang table. Pinuntahan na ni Mimi ang cellphone ni Mia at habang nagtatape ito ay lumapit na si Victor sa asawa. Pwede ba tayo mag-usap? Napahinga to na malalim. Nagpaalam to sa kaibigan na nasa beranda sila mag-uusap at nang pumayag ito ay dahan-dahan tong naglakad patungo sa beranda. Sumunod si Victor na hindi malaman kung aalalayan ba o bubuhati ng asawa. Magsalita ka na. Turan agad nito nang huminto na ito sa paglalakad. Sa halip na magsalita ay mahigpit niyang niyakap ang asawa. I'm sorry. Namutawi rin sa bibig niya. Believe me, hinawalayan ko na sa Angelica bago pa pumanaw ang mami mo. Nangako ko sa kanya na aalagaan kita, kahit itanong mo pa kay mama. Walang tugon mula rito, kaya't minabuti niyang humiwalay mula sa pagkakayakap. At doon niya napagtantong lumuluhan na ito. Napangiti siya. Iyakin ka pa rin talaga. Gamit ang daliri, ay pinunasan niya ang luha sa magkabilang pisngi nito at saka niya ikinulong sa dalawa niyang palad ang mukha nito. I'm sorry sa mga nagawa ko sa iyo noon. Kung pinahirapan kita, minaltrato, ginawang alipin, at patawad kung hindi ka nakilala ng puso ko. Kung nakalimutan ka ng puso ko at humanap to ng iba. Nagtaas ng paningin si Mia. Alam mo na? Tumango siya. Sinabi sa akin ni Mimi bago pa pumanaw si Mami. Pero bago ko pa nalaman, nangako ko na sa kanya na aalagaan kita. Kaya nga sising-sisi ako na malaman ko na ikaw pala si Charlotte Chavez na nakilala ko noon at pinangako ang pakakasalan. I'll promise, babawi ako sa iyo, Mia. Hindi mapigilan ni Mia ang pagluha.
Kay tagal niyang inasam na marinig mula yun sa lalaking nagpatibok sa musmus na puso niya. Ang lalaking tanging nasa puso't isipan niya. Napayakap siya sa asawa na ginantihan din naman yun ng huli. Walang pagsidlan ang kaligayahan niya dahil natupad na matagal niyang kahilingan. Mia? Napahinto si Mimi sa paglapit sa dalawa. May yakapan portion ang nagaganap? So, okay na kayo? Nangingiting bumitiw siya sa asawa at mabilis na pinahid ang namalmalibis na luha. Oo, okay na kami. Maingat siyang inalalayan ni Victor para makaupo sa bangkong yari sa semento. Salamat, aniya, at dahan-dahang umupo. By the way, ibabalita ko lang sa inyo mag-asawa na kumagat sa Angelica sa ipinain ko sa kanya. Kaya bukas, sasamahan mo ako mag-shopping. Ani Mimi na ang mga matay nakatuon kay Victor. Nagkatinginan ng dalawa. Anong ipinain? Panabay pa nilang tanong. Well, bukas nyo na lang malalaman. Paano ako? Sasama ako? Ayoko mapag-isa. Nakalimutan mo bang kalagayan mo, mahal kong kaibigan? Tinaasan ni Mimi ng kilay ang kaibigan. Sumimangot na lang siya. But wait, napaisip ito. Kaya mo ba? Tumango si Mia. Naboboard na rin ako rito sa bahay mo. Sige bukas, lalabas tayo. But be careful, ayoko may mangyari masama sa inaanak ko. Napangiti siya at muli ay tumango. Kinabukasan ay nagtungo ang tatlo sa mall. Pansin ni Mia ang manakang paglingalinga ng kaibigan na para bang may hinahanap. Hindi naman ito pumili ng kung ano-anong gusto na labis niyang ipinagtaka. Akala ko ba magsha-shopping ka? Bakit parang hindi ka naman magsha-shopping? Wait ka lang friend, may hinihintay lang ako. Nagkatinginan ang mag-asawang Mia at Victor. Nasagot ang mga tanong nila nang biglang sumulpot sa Angelica. Gulat itong napatitig sa kanila. Hi Angelica, nandito ka rin pala. Kunwaring bati ni Mimi. Hindi ito sumagot. Sa halip ay matalim ang pagkakatitig nito kay Mia at maging sa tiyan niya. Mia, maupo ka muna. Ipanatag mo lang kalooban mo ha. Inalalayan siya nitong maupo kahit ayaw niya. Saglit lang ako, kakausapin ko lang siya. Bulong nito, sakay matamis siyang hinagkan sa labi. Lumapit to kay Angelica at sapilitang hinila palayo sa kanya. Sinuyapan niya si Mimi na agad namang naunawaan ng kaibigan. Sinundan nito ang dalawa na nasa kabila lamang. Ano bang ginagawa mo rito, Angelica? Hindi mo ba taga ako titigilan? Buntis si Mia? Sinong ama? Tila naguguluhang tanong nito. Natural ako. Akong asawa niya, hindi ba? Umiling ito. No! Hindi ako naniniwala. Ayaw mo maniwala? Bakit? Sino ka ba sa buhay niya? Matagal na tayong tapos, Angelica. Tama ng isang pagkakamaling nagawa ko at hindi ko nasasaktan ng asawa ko. Tumalim ang titig nito. Really? At sa palagay mo maniniwala ako sa mga pinagsasasabi mo, Victor? Sa iyong pinagbubuntis niya? Oh, come on. Huwag mo nga akong gawing tanga. At ang bilis naman yata niya magbago ng feelings mo sa kanya. Mahal mo na siya agad-agad? Matagal ko na siyang mahal, Angelica. Simula pagkabata, mahal ko na siya. And don't worry. Kapag lumabas ang anak namin, ipapa-DNA test ko siya para sa'yo. Kapag positive ang lumabas, ipapaluno ko ng buong-buong papel sa'yo. Pagkawika ni Victor, ay mabilis na nitong tinalikuran sa Angelica na nasa muka ang labis na pagkagulat. Impit ang naging pagtawa ni Mimi matapos ma-save ang video sa cellphone. Dinilaan pa nito sa Angelica, saka mabilis sa sumunod kay Victor. Mia! Napalingon si Mia sa asawang lumalapit sa kanya. Niyakap siya nito. Kasalukuyan na silang nasa silid nila. Doon na sila umuwi matapos mag-shopping. May kailangan ka? Wala.
Gusto lang kitang yakapin kayo ni baby. Kaya pala napapansin ko sa'yo na parang tumataba. Buntis ka pala. Umasim ang anyo ni Mia na ikinangiti ni Victor. Pinisil nito ang tungki ng ilong niya. Ganun ba talaga yon? Kapag inililihim ang pagbubuntis, hindi agad lumalaki ang tiyan? Ewan, sabi lang nila. But I remember, kung isang host TV, 5 months na ang tiyan niya nang ipinaalam ang kanyang pagbubuntis sa madlang people. Tumango-tango lang si Victor kasabay ang masuyong paghaplos sa umbok na tiyan niya. Napangiti siya. Lagi kong pinapangarap noon na maalala mo kung sino ako. At kahit ba nga alam kong imposible, hindi ako sumuko. Kahit gustong-gusto kong bumigay ang katawan ko, umaasa ako na balang araw maaalala mo ako. Na balang araw mamahalin mo rin ako. At papahalagahan tulad noon. Ngayong kapiling na kita, wala na akong maihiling pa. Lumamlam ang anyo nito at napatitig sa kanya. Sorry kung hindi kita nakilala. Sorry kung nahirapan ka na mahalin ako. Sorry kung hindi ko napunan ng pagmamahal mo sa akin sa simula pa lang. Sorry kung masungit ako sa'yo. Sorry kung nasaktan kong puso mo. Malamlam ang mata nitong nakatitig sa kanya. Sa pagkakakilala ko kasi sa Mia ngayon ay maarte, sosyalera, maldita, kaya galit ako sa'yo. Dugtong nito. Napahigikik siya sa huling tinura nito. Pinahid niya ang nagsisimulang umagos na luha. Ang ugaling yon ang pinaka-hate ni Victor noong bata pa sila. Kaya pinilit niya maging maldita, maarte sa harap nito. May tatanong pa ako sa'yo. Ano yon? Sino yung kasama mong lalaki? Yung ipinadala sa akin na Angelica? Yun ba? Manliligaw ni Mimi. Bakit? Selos ka? Hindi ah. Tumilos ang nguso niya. Alam ko namang mas lamang ang kagapuhan ko sa lalaking yon. Ang yabang? Maya't maya ay sumaryosong anyo nito. Mia, pwede ba kitang ligawan? Nagsalubong ang kilay niya. What? Kasi sa ating dalawa, ikaw yung nanligaw, kaya ako naman ngayon, Mia. Can you be my wife again? Agarang sabi nito. Napanganga siya, lalo na makitang may kung anong dinudukot ito sa bulsa ng short. Inilabas nito ang isang maliit na kahon at nanlaki ang mata niya matapos makita ang singsing. Singsing na isinuot niya rito noong mga bata pa sila. Inapuhap nito ang daliri niya at dahil malaki ng kanyang palasingsingan, sa hinlalait na lang ito pinagkasya iyon. Pakatandaan mo, habang nabubuhay ako, ikaw lang ang aking pakamamahalin, wala nang iba. Ikaw lang ang babaeng pag-aalayan ko ng aking puso, Mia. Maluha-luhang sambit nito. Mabilis na naglandas ang luha sa pisngi ni Mia. Yun ang linyang binitawan nila noon. Hindi ba't ganung petsa at buwan ako nangako sa'yo? Ibig sabihin anniversary natin ngayon, Mia. Nakangiti nitong hayag. Happy anniversary, Mia. Ang nag-iisang kalahati ng puso ko. Napanganga siya at hinimay sa isipan ng nakaraan. Nakalimot siya. Bilang ganti, ay niyakap na lang niya na mahigpit ang asawa. At nang umangat ang mukha niya ay siniil siya nito ng halik. Kay sarap pakinggan at napawi lahat ng hirap na dinanas niya rito noon. Dati pinapangarap lang niyang ganoong pangyayari. Pinapangarap lang niyang lalaking minsan na nangako sa kanya ng wagas na pag-ibig. Ngayon, ay hindi na siya manlilimos ang pagmamahal dito. Dahil nanunumbalik ng naudlot nilang pag-iibigan.